Okay, sagutin natin yung opinyon ng isang CFD. Hindi ko napapangalanan na para protektahan din yung kanyang image. Sabi niya, Sanrio Adam, sa totoo, sa sistema ng simbahan natin, meron ding mga adik sa droga at pera na pare. Parang mga mukhang perang pare, no? Dear friends, let us be true lamang. Meron nga true confession sa tagal na practicing Catholic sa parish. So, ganito lang yon. Ang inilalaban kasi nila na si Digong is tao lang pwedeng magbago at yung sinabi niya sa mga pare ay dahil wala raw alam sa Bible. Okay. Ang nire-react ko dito, bakit mga iskandalo ng pari lang yung sinasabi niya? Bakit hindi niya sabihin yung mga naging past iskandalo ni Felix Manalo, ni Eli Soriano, yung mga pastor ng Born Again Protestant, yung mga iskandalo ng Jehovah's Witness, iskandalo ng Seventh-day Adventist? Bakit? Ang relihiyon ba na umiiral dito sa Pilipinas ay Katoliko lang? Ang mga mangangaral ba pagdating sa salita ng Diyos ay mga pari lang? Eh kung bibigyan na pala natin ng justice na si Digong ay tao lang at dapat tayong magpatawad, nandoon naman tayo, pero dapat hindi lang yung mga pari ang tinututukan niya. Ang daming mga tiwaling pastor at ministro dito sa Pilipinas. Bakit pari pinag-iinitan niya? Oh, wala bang mga ministro ng iglot ang nanggagahasa at ng momolestya? Yung founder ng MCGI. O wala bang naging kaso yan ng panggagahasa kaya nga hindi makabalik ng Pinas? O di dapat tinakil niya yan. Yung kapartido niya, si Kibuloy. O ano ba kaso ni Kibuloy? Bakit pinag-iinitan niya yung mga pare? Alam niyo, nandoon tayo sa dapat tayo magpatawad. Napatawad na naman siya. Pero, wag natin kakalimutan na ang mga salitang binitawan niya against sa simbahang Katolika ay nagmarka sa puso ng bawat Katolikong Pilipino. Hindi natin pwedeng bigyan ng isang katwiran na lahat ay instant na mag-move on. Kung ganun pala, instant na mag-move on na rin kayo kay Felix Manalo. Mag-move on kayo kay Eli Soriano. Kay Martin Luther, mag-move on na kayo. 'Di ba? Kasi pwedeng nagsisiyang mga yan eh. Gaano kayo nakakasiguro na hindi nagsisiyang mga protestanteng yan? Ang pagbagsak sa isang simbahan, lalo na't ito'y Katoliko, sila ay pinapakilala. Kung hindi ka protestante, isa kang pagano. Kung sasabihan nyo ko na mag-move on tayo sa sinabi ni Duterte sa simbahang Katolika, mag-move on din kayo sa sinabi at ginawa ni Felix Manalo, Eli Soriano, Kibuloy, ang SDA, Ellen G. White, mag-move on kayo dyan. Total, pagpapatawad pala eh. Patawarin nyo ang mga sulpot na nagtatag ng protestante sa Pilipinas. Yon ang gawin nyo. May 3, 2022, ayon sa Philippine Star, we won't be accepted in heaven. Let's be frank. Ulit. Frank. Okay, May 3, 2022, Philippine Star, newspaper ng Pilipinas. Ang sabi dito, we won't be accepted in heaven. Let's be frank. President Duterte told his supporters, so sinabi ni President Duterte sa kanyang mga taga-suporta na, so I will just bring you to hell and do not be afraid. I will wait for you there. We will stay together there. Bilang isang dating pangulo ng bansang Pilipinas, tama ba na sabihin niya to sa kanyang mga supporter na, so I will just bring you to hell and do not afraid. Wag mo raw katakutan yung impyerno dahil iintayin ko kayo doon. I will wait for you there. We will stay together there. So sama-sama sila sa impyerno. Tama ba yung ganon? Okay. Sabi nila tapos na yan. Baka nagsisi na dyan si Digong. Inihingi niya ng tawad. Okay, nandun tayo. Nagsisi si Digong, inihingi niya ng tawad. Gano'n naman kayo nakakasiguro na yung statement na yan hindi yan nakaapekto sa ibang mga tao? Gano'n kayo nakakasiguro dahil sa pagsasalita ni Digong na ganyan, isang panatikong Katoliko, naging protestante, maibabalik nyo pa ba? Paano yung mga hilaw na Katolikong nakabasa at nakarinig ng ganyang statement ni Digong na nagprotestante dahil sa ganyang statement, uunawain pa ba natin? Okay. Unawain mo, Sanrio. Baka kasi inhingi niya ng tawad, nagsisi daw yan sa Diyos, hindi natin alam, okay. Unawain nyo rin yung statement ni Ellen G. White. Unawain nyo yung statement ni Felix Manalo. Ni Eli Soriano, baka nagsisi sila. Bakit? Alam nyo ba kung nagsisi sila o hindi? Sino ba ang mas nakakaalam kung ang isang tao ay nagsisisi? Tayo ba? Wala.
Di ba nga pinagkakalat nga ng ibang CFD dito, si Felix Manalo bago daw namatay, nagsisi at nagbalik Katoliko. Eh, yun naman pala, bakit tayo nyo tigilan si Felix Manalo? Kung ang basihan natin is baka nagsisi si Digong doon sa mga pinagsasabi niya sa Katoliko, o edi yan din na ibabalik ko sa inyo. Huwag niyong awayin ng mga protestante, baka nagsisi rin yung mga founder ng mga yan. Di ba? Ang galing-galing niyong punahin yung kapwa CFD ninyo. Makitaan ninyo ng kapintasan sa itsura, makitaan niyo ng konting pagkakamali sa pagsasalita. Kung makapagsalita kayo, kala niyo mga dalubhasa kayo. Pero kapag ang Pangulo mismo ang nagsasalita against sa simbahang Katolika, okay lang. Intindihin, unawain. Wow, galing, crab mentality. Hindi ba? Pangalawa, ang mga pare nakikialam din naman sa gobyerno eh. Pero ang tanong, Pangulo ba mga pare dito? Si Digong ay Pangulo ng bansang Pilipinas. Mag-react ka kung nakialam ang Pope. Eh bakit dinadamay niya yung Pope? Nakialam ba ang Pope sa gobyerno ng Pinas? Hindi. Pangulo ka ng Pilipinas, obligasyon mong pakialaman ang gobyerno sa Pinas, huwag mong pakialaman ang simbahan. Nagsisiman yan o hindi, ang punto doon, ang bawat statement niya ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga hilaw na Katoliko at sa mga protestante na hanggang ngayon ay nahihirapang idepensa ng mga CFD sa Pinas. Okay, total, naglabas naman si Digong ng mga naging kapintasan ng kaparian ng simbahang Katolika. Eh bakit hindi niya nilabas yung ginawang kapintasan at baho ni Kibuloy? Di ba kandidatura niya yan, si Kibuloy? O edi dapat sinabi niya rin sa madlang people, yung ginawang pambabalahura ni Kibuloy sa mga kababaihan. Si Marcoleta, partido niya, protestante. O bakit hindi niya rin sinabi yung ginawang pambabalahura ni Marcoleta sa pananampalataya ng simbahang Katolikang kaanib, yung pagpapatanggal ng krus? Dapat binigyan nilang diin yan. Tutal, sinabi niya mga kapintasan ng pari ng simbahang Katolika, maniniwala ako na hindi niya sinasagasaan ng simbahang Katoliko kung pati ang mga partido niya kinalkal niya ang background. Hindi siya pwedeng mag-background check lang sa mga pare. Kapartido niya si Marcoleta at sana kinumpirma niya kung ano bang mga naging eskandalo ng mga ministro ng INC ni Felix Manalo. Kapartido niya si Kibuloy, edi sana nag-background check siya kung ano ang naging kaso ni Kibuloy bilang isang pastor at tagapangaral ng salita ng Diyos. Bakit tinitira lang niya mga pare? Pero ngayon, yung mga partido niyang may kaso, okay lang. Yung mga partido niya na nasangkot din sa mga malalaking eskandalo dito sa Pilipinas, deadma. Bakit? Kasi partido niya. Ayaw niya sa mga pare ng simbahang Katoliko kasi yung ibang mga pare labag sa kanyang ipinag-uutos katulad ng walang hustisya sa pagpatay. Ano naman ang masama? Opinyon ng bawat tao na magsalita at magbigay ng sariling suhestyon pagdating sa pagkitil ng buhay. Tokhang. Ang mga pare, yan ay pare sa simbahang Katolika. Pero pag ang pare ay nagtanggal ng abito, ordinaryong tao yan. Mga botante yan. Sila ay citizen ng Pilipinas, may boses yan pagdating sa politika. Hindi naman nila ginagamit ang pagiging pare nila pag nagsasalita sila regarding sa politics eh. Nahahaluan lang na sinasabi ninyo na kailangang simbahan sa gobyerno kasi nataong pari sila. Pero never nilang ginamit ang pagkapari nila pagdating sa pagbibigay ng opinyon sa bawat kandidato. Kung patas si Digong, i-background check niya, isabihin niya sa atin kung ano yung background ni Kibuloy, background ni Marcoleta, mga ministro ng INC ni Felix Manalo, lahat ba yan matitino? Sabihin niya. Puro sa titirada sa mga pare eh. Di ba? Tapos yan ang kakampihan nyo, si Digong. Bakit pumapabor ba kayo kay Kibuloy at kay Marcoleta? Sabihin nyo kay Digong yan. I-broadcast niya din kung ano ang background ni Marcoleta at ni Digong na ginawa na paninira sa simbahang Katolika. Nakakatawang isipin, no? May mga Katoliko ritong galit na galit sa protestante. Galit na galit kay Felix Manalo, galit na galit kay Eli Soriano, kay Ellen G. White, sa Jehovah's Witness, sa mga born again na protestante. Galit na galit kayo kasi, galit sila sa Katoliko, sinisiraan ng Katoliko, no? Winawasak at chinichismis ang simbahang Katolika at nagtuturo ng mali-mali. Galing, perfect! Pero yung galit sa Katolikong partido nyo, okay lang. Diba? Ang galing-galing nyo no? Ang galing-galing yung mamuna ng protestante sa sinasabing against sa aral at katuruan ng ating simbahan
Pero panatiko kayo sa isang dating pangulo na winawasak ang mismong simbahan. Galing! Mahusay! Di ba? Pag ikaw ay isang Katoliko, ang titignan mo dyan hindi yung tao, yung statement. Sabi sa akin, Sanrio, puot na puot ka, tanggalin ng Diyos, tanggalin mo ang puot sa puso mo, mortal sin yan, hanip. Bakit naman ako mapopoot sa tao? Hindi ako napopoot sa tao, nang gagalaiti ako doon sa sinabi niya. Kahit din naman sa mga Protestant na nakakadebate ko, yung mga nakakadebate ko, hindi naman ako sa tao nagagalit eh. Sa mga accusations nila sa Catholic Church. 'Di ba? Anong sabi ni Saint Cyril? You are not worthy to be called as Catholic if you can't defend the Catholic Church. Kapag usapin sa simbahang Katolika, hindi yung tao titignan mo, yung statement. Para lang mapagtakpan nyo at maipagtanggol ninyo yung pulpol na partido ninyo na walang ginawa kundi siraan ng simbahang Katolika, no? Lulusutan nyo ng lulusutan. Wala kayong pinagkaiba sa Protestant. 'Di ba? Bakit? Ang mga Protestante nilulusutan nila yung mga founder nilang manyakis, mga founder nilang rapist, 'di ba? Ang sinasabi may preba ka? Nasaan dyan Sanrio yung katibayan mo na manyakis ang founder ko, 'di ba? Pero ngayon, na naglalatag ng mga valid references na ito ang sinabi ng partido ninyo na walang ginawa kundi wasakin ng simbahang Katolika. Anong sinasabi nyo sa amin? May preba ka? Totoo ba yan? Malinis ka ba? Wala kayo pinagkaiba sa mga Protestante. 'Di ba? Ang dapat sa inyo, kumampi kayo sa mga sulpot. Kampihan nyo yung mga founder nila na walang ginawa kundi wasakin ng simbahang Katolika. Kasi yun ang pinapanigan nyo yung tagawasak ng simbahang Katolika. Sa bagay, hindi rin nakapagtataka. Sino ba mga partido niya? Kibuloy. Na walang ginawa kundi siraan ang kaparian ng simbahan. Marcoleta, takot na takot sa krus. Yung kanilang pinuno, Digong, na walang ginawa kundi sabihan ng Diyos ng Katoliko ay stupid. Ang Diyos ng Katoliko namamatay, pulpol. Pagsama-sama kayo. Wala kayong karapatang maging defensor ng simbahan kung ipagtatanggol nyo yung galit sa simbahang Katolika. Ang titindi din, no? May mga CFDing matitindi talaga, no? Sabi pa sa akin, I am aspiring CFD. No, may gumanon pa. CFD ako at Katoliko ako. Sabi pa nung isa, taong simbahan ako. No? Wag niyo akong sinisindak. Kung ako tumataliwas kay Digong, hoy! Unang-una, botante ako ng Pilipinas. Pangalawa, isa akong Pinoy. Ha? Karapatan kong magbigay ng opinyon dahil dating Pangulo ang pinagsasalitaan ko. Ikalawa, as long as hindi ka gumagawa ng gulo sa kalsada, walang problema doon. 'Di ba? So, anong pakialam ko kung mga CFD kayo? Anong paki ko kung pro-Digong kayo? Huwag nyo nga akong inuutusan at dinidiktahan, sasabihan nyo pa ako na i-unfollow kita sa Rio dahil sa mga pinupost mo kay Digong. Paki ko. Di mag-unfollow kayo? Bakit may kinikita ba ako sa FB? May nagpapasahod ba sa akin sa FB? Wala akong pakialam kung mag-unfollow kayo at wala akong pakialam kung pro-Digong kayo. Hindi, ang mundo ko ay hindi umiikot dahil lang sa gusto nyong sabihin. Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Hindi ako pinanganak para i-please kayo, oy. Hindi ako binigyan ng talino ng Diyos para magtanga-tangahan at umuoo dahil yun ang opinion nyo. Hoy, may sarili akong opinion. At saka anong sabi nyo? Mapanghusga ako? Ano mapanghusga doon? Nagbibigay ako ng sariling opinion ko bilang isang botante sa dating Pangulo. Anong mapanghusga doon? Opinion ko yon at tayo ay nasa demokratikong bansa. Pag sinabing demokratikong bansa, tayo ay may mga karapatang magsalita batay sa nakikita natin sa politika. Pagdating sa simbahang Katolika, ako ay bilang kaanib ng simbahang Katolika ay may karapatan din na magsalita sa nakikita ko sa loob ng simbahan. Dahil democratic din naman ang simbahang Katolika. Tatakutin nyo ako, alis kayo sa CFD. Umalis kayo. Ano naman pake ko kung umalis kayo sa pagiging CFD nyo? Ako ba nawalan? Aalis kayo kasi, pinapalagan ko si Digong? Hindi ako katulad ng ibang CFD rito na mananahimik at takot magsalita. Dahil sa nakikita nila kay Digong, ako magsasalita ako at wala akong pakialam. Sasabihan nyo pa ako, I am aspiring CFD, isa akong CFD. Paki ko. CFD rin ako. Wala akong paki kahit kasali pa kayo sa org. Bakit? Kapag ba nasa org ka, diretso ka sa langit? Sure yan? Wala akong pakialam sa inyo.
At ang kakapal ng mga mukha nyong mag-claim na CFD kayo tapos papabor kayo sa galit sa simbahang katolika. CFD ako pero pabor ka sa sumisira sa simbahang katolika. Mga ingrata. Ang gagaling. Proud to be CFD pero pabor ako sa nanlalait ng pare, nanlait ng pope at nagsasabing 20 years lang itatagal ng simbahang katolika. Pangulo nyo pa talaga ha? Tapos magkiklaim ka, CFD ka, galing-galing mo. Kapal lang mukha mo. Okay, mga CFD dito na pabor kay Digong at sinasabi sa akin na hindi daw ugali ng CFD ang punahin si Digong Taray. Ngayon ko lang nalaman na bahagi pala ng pamantayan sa pagiging CFD na bawal din palang punahin si Digong. Huwag mong ipost si Digong, Sanrio. Bakit mo pinupost yan? CFD ka ba? Ay, hindi ko alam na itinuturo pala ng simbahan dito sa Pilipinas na bawal i-post si Digong sa sarili nating opinion kapag CFD ka. Kasi batas pala ng CFD yun na dapat pro-Digong ka. Okay. Ayaw niyong pinupost ko si Digong pagdating sa pag-atake niya sa simbahang katolika. Pero okay lang sa inyo na nakikita niyo yung statement niya sa Catholic Church sa social media. Diba? Sasabihin niyo tapos na. Paano yung epekto nung ginawa niya? 'Di ba? Ang lahat ng sinasabi ni Digong ay nagkaroon ng malaking impact sa Catholic Church na naging negatibo ang tingin lalo ng Protestant sa Catholic Church. So yun, okay lang, intindihin yun. Hindi ganun yun 'di ba? Kinokondemn nyo ako bilang CFD, wag kong i-post o talakayan yung sinabi ni Digong sa Catholic Church kasi tapos na. Pero si Digong malaya niyang sinisiraan ang simbahan noon. Si Digong malaya niyang sinisiraan ang mga pare. Si Digong malaya niyang sinisiraan ang mga pope. So yun okay lang. Kasi si Digong Kasi idol natin si Digong. Idol natin si Digong na nagsasabing iintayin kayo sa impyerno. Yan yung idol nyo 'Di ba? Si Digong, wag natin pagsalitaan, wag tayong dumepensa sa sinabi ni Digong kahit na winawasak niya ang simbahang katolika. Okay lang yan, Sanrio. 'Di ba? Tapos magki-claim kang CFD ka, talaga ba? Kapag dating sa aral ng simbahan, tatanggalin natin diyan ang edad, ang kasarian. Basta't simbahan na ang inaatake diyan, dedepensa ka. Simbahan yan, tatag ni Kristo yan panonoorin ko. Kung ayaw nyo pala na napagsasalitaan yung idolo nyo, no, ng mga Katoliko, bakit niya kasi binangga ang simbahang Katolika? Katoliko ako, CFD pa. Papanoorin ko. Sabi nga ni Sin Cyril, wala kang kwenta kung di mo kayang ipagtanggol ang simbahang Katolika. At yung mga nagkiklaim na CFD rito na pinagtatanggol nyo yung galit sa Katoliko at naninira ng Katoliko, mga impokrita kayo. Diba? Huwag niyong pinamumuka sa akin na may katungkulan kayo sa simbahan, aspiring CFD kayo o CFD org kayo kasali. Wala akong pakialam sa inyo, kakapal lang mga mukha nyo. Nagkiklaim kayo sa harapan kung CFD ka, kinakampihan nyo, sumisira ng simbahang Katolika. Ang kakapal lang mga pagmumukha nyo. Ngayon yung sabihin sa akin yan, CFD ka, kampi ka, sa sumisira ng simbahang Katolika, tibay ng mukha nyo.